Hello, good day sa inyo. Ngayon wala muna tayong hunting dahil may gagawin tayong panibagong project. Ayan, ano? Meron tayo ditong pipe. Ayan. Meron siyang, meron siyang laman sa loob. Bubuksan natin para malaman kung anong pwede natin gawin. Kailangan nga natin siyang buksan upang makita natin ang laman at kung ano ang problema upang ating masolusyonan. Gamit ang grinder at cutting disc ay pinili kong buksan siya sa may parting unahan. At dito nga sa may parting ilalim ay dito ko nilagay yung maliit na hiwa at mamaya ay dyan yung malalaman kung para saan at anong kahalagahan yan. At tinuloy ko na nga ang pagcutting upang ito ay tuluyan na mabuksan. At itinuloy ko nga lang ang pagcutting papaikot. At dito nga ay tuluyan ko na siyang nabuksan. Itinaktak ko ang tambutso at iyan na nga ang kanyang laman. Sinuri ko yung screen at nakita kong makapal pa naman. Kaya ang aking ginawa ay ito yung aking binawasan. Ganon din ang ginawa ko sa may kabilang dulo. Akin itong binawasan upang ito'y ating madugsungan. Diyan nga ay meron na akong tubo at sinukatan ko na rin yung tambutso upang maputol ko kung anong haba ang aking kailangan. Naputol ko na nga yung tubo at napansin kong bahagya siyang maluwag dun sa screen na aking dudugsungan. Kaya kinuha ko ulit yung tubo at binaa ko ito. Puputol din ako rito ng tamang sukat at iyon ay ipapalaman natin sa pagitan ng tubo at ng screen na ating dudugsungan. At pag naipalaman na nga natin yan ay pwede na nating simulang mag-welding para maidugsong na natin. Pagkatapos nun ay sinukat ko na siya doon sa tambutso para malaman ko kung maganda ba ang fitting. Okay na doon sa may hulihan kaya dako naman tayo dito sa parting unahan. Kinailangan ko uling magbaak ng tubo upang ilagay doon sa screen para sumakto siya dito sa may saksakan sa takip ng ating tambutso. Diyan nga ay sasalpak ko na yung screen at sa tingin ko naman ay ayos ang sukat at tamang tama na ito. At yan na nga ang kahalagahan ng ating maliit na hiwa dahil yan ang magiging basehan natin kung paano natin ibabalik yung takip na tinanggal natin kanina. Kailangan lang natin tong palapatin para makuha natin yung tamang sukat ng screen bago natin i-welding. At dyan sa parting yan, dyan natin yan i-welding. At dyan nga ay natapos ko ng i-welding yung screen dun sa tubo na binaak natin. Pinagtapat ko na nga ulit yung maliit na hiwa at nagtaking na ako para sa aking susunod na gagawin. At yun nga ay ang i-welding yung tubo na idinugsong natin dun sa ating screen. Kailangan ulit natin grinderin ang pagkakataking upang mabuksan natin ulit yung dulo ng ating tambutso at makapaglagay na tayo ng fiber. Ninipit ko nga siya dyan sa gato upang mapadali ang paglalagay natin ng fiber. At yan nga ang fiber na aking in-order sa online. Sa paglalagay naman ng fiber ay kailangan natin itong huyag-huyagin bago natin isaksak doon sa ating tambutso. Hindi ko na nga binasa yung fiber kasi hindi naman agad may kakabit yung tambutso at yun ay magiging sanhi ng pagkakalawang ng ating nilagay na screen kaya ay mas madali yung masira. Hanggang sa mapuno.
puno. Pag napuno na natin at nasiksik na natin ng fiber, ay ilalapat na ulit natin ang takip nito. At dyan, magagamit mo na naman yung maliit na hiwa na ating ginawa. At pag naka-align na nga doon sa maliit na hiwa, ay magtaking na tayo paikot para ito ay hindi gumalaw kapag tayo ay nag-full weld na. Dito nga ay sisimulan na natin mag-full weld ng ating tinanggal na takip. At dapat ay siguraduhin natin ito na walang singaw para hindi ito pumangit at mag-iba ang tunog. At dito nga sa parting ito ay matatapos ko na yung pag-welding paikot dun sa pinakang takip ng tambutso. Matapos itong weldingin ay gumamit naman ako ng wire brush para tanggalin yung mga nasunog na pintura. At pagtapos nyan ay dadako naman tayo sa susunod na step. Yung nga ay ang grinderin, yung mga excess na welding na hindi natin kailangan at pangit sa ating paningin. Kailangan din natin inspeksyonin na wala itong mga butas-butas at dapat i-repair natin ito bago tayo magpintura. Bago ako mag-spray ng pintura ay binalutan ko muna yung stainless na parte para hindi siya madaway pag tayo ay nag-spray na. At dito nga ay nagsimula na ako magpintura at pininturahan ko lamang yung parting pinag-weldingan at pinag-grinderan upang hindi iyon kalawangin at masira yung ating ginawa. At hanggang dito na nga lang po yung ating video, at kung nagustuhan mo ito ay mag-like ka naman at mag-subscribe na rin sa aking channel para mapanood mo pa yung mga susunod kong uploads. Maraming salamat po.